Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, mabilis ang aksyon na karma na. Lahat di nakaligtas. Naku po, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sa wala ng bayan ko, sa manakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito, pasadahan po muna natin itong mga nagtetrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito mga kababayan na napakayabang, no? Sa akin, nayayabangan po ako dito kay House Majority, Deputy Majority Leader and La Union Representative Paulo Ortega V, no? Reminded candidates who will win in the senatorial election that their obligation is to the Filipino people and not to one person. Grabe naman. Sa'yo pa talaga nagsimula ang ganitong mga words, no? Ganitong phrase, mga kababayan. Grabe po. Ortega to Senate winners, wala pa man, no? Wala pa man po yung mga mananalo sa 2025 midterm election ng Senado. Eto, pinayuhan na ni Ortega. Sabi niya po, your duty is to the people, not just one person. Nako. Oo nga no? Tama po kayo. Bakit? Ito tanong ko lang Sa Senado, sinasabi mo yan. The duty is to the people, no? Kayong House of Representatives supposed to be, no? Kayo ang mas malapit, no? Sa people na sinasabi mo. And do you serve them well? No? Ortega, pinagsilbihan mo ba? 'Di ba? Ang taong bayan, or nagsilbi ka lang sa isang tao diyan. Diyan po sa House of Representatives. Ang galing mo Ang galing mong pumuna sa iba pero yung sarili mo hindi mo nakikita. Ano ka? Exempted ka sa mga ganitong bagay? No? Mga senador lang ang may duty and obligation to the Filipino people. Ikaw wala. Hoy, nako, Ortega. Huli ka. Huli ang iyong pagmamalinis. Ikaw ang mas malapit sa taong bayan dahil House of Representatives. No? Kayo po ay mga representante ng taong bayan. Diyan. Kayo po ay mga representante ng inyong mga distrito diyan sa House of Representatives. Pero, I think yung mga manonood po natin dito sa ating channel ay mag-a-agree that Ortega, no, is not working for the people but working for just one person, to one person only. At sino yun? Siyempre, yung ama. Sabi nga po ni Stella Kimbo, siya po ay ama ng ating tahanan. Dapat protektahan at ganun din po siya. Dapat protektahan din po kami niya. Parang ganun yung lumalabas sa sinabi ni Kimbo, di ba? Ortega, wag naman ganun. Mas mataas po ang mandato ng iyong sinasabihan. Mas mataas po ang Senado, mga senador, kesa po sa mga kongresista. In terms of hierarchy ng power. Tapos silang sasabihan mo, ano ka? Presidente ka ba? At sinasabihan mo yung mga senador? Yung obligasyon nyo ay sa tao. Sino ka para sa mga senador? Sige nga. Huli no? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa.
Pasadahan din po natin isa pang Congressman Dan Fernandez. Ito po. Pinuri ang pamahalaan sa mabilis na aksyon nito sa mga krimen. Uy, nako po. Uy, speaking of krimen, mayroon pong minasaker, no? Lima po yun. Nakalimutan ko lang saang lugar yun. Pero confirm, no? Ibinalita na po. Okay? Ito po. Pasahin ko po yung buong statement ni Dan Fernandez. This is really good news, sabi niya po. Ito ay patunay na seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa krimen. At higit sa lahat, walang namatay na sa operasyon. Maaari naman palang magawa ito ng ating kapulisan. Ito, kung hindi ka ba naman bugok, I'm sorry for the word mga kababayan, kung hindi ka ba naman bugok, Congressman Fernandez, ito po ay patungkol, yung pinatutungkulan niya po dito mga kababayan, yung pagtugi sa mastermind ng kidnapping yun kay Key, yung Chinese. Ito kung hindi ka bugok, mas gugustuhin mo pang buhay itong mga kriminal na ito kisa doon po sa kanilang kinidnap at doon sa driver. Di ba? Yan ang sinasabi mong mabilis. Tapos na nga Tapos na po yung krimen, Dan Fernandez. Nagurgur na po nila yung kanilang kinidnap na in-check at saka yung driver. Saan ang mabilis dyan? Sige nga, tapos na. Hindi po nila nailigtas yung dalawang buhay na inosente. Ang nailigtas nyo lang ngayon, yung buhay ng mga hinayutak na yan. Diba? Kung iisipin mo parang totoo di ba? Kung ordinaryong pag-iisip lang, maiisipin mo talagang tama si Dan Fernandez, mga kababayan, tama talaga. Pwede kasi hindi naman nagkabakbakan, no? Sa operasyon nila wala daw namatay mga karibin natin. Pero sino po ba ang nagurgur? Yung kinidnap po nila at yung driver, mga kababayan. Niluloko mo yata kami. Mabilis ang aksyon. Kung mabilis ang kanilang aksyon, prevention ang kanilang kung mabilis ang kanilang aksyon, nailigtas po nila. Si Mr. Key at saka yung driver, mga kababayan. Kaya pasintabi na po, Congressman Dan Fernandez, mali po yata ang inyong analysis, no? Pagdating po dito sa sitwasyong ito. Well, anyway, you have the right for your opinion, and I have also the right for my opinion, no? Nire-respeto ko yan, pero bigyan natin ng reaction kasi hindi ka naman po ordinaryong Pilipino. Hindi ka naman po pribadong citizen, no? You are a public servant, no? Congressman ka pa po. Kaya you are entitled to be criticized, mga kababayan, right? Okay, ito pasadahan din po natin ito, mga karibin natin. Itong si President Bongbong Marcos Jr. Si President Bongbong Marcos Jr. at si Yuse Claire Castro. Ito po, President Bongbong Marcos Jr. Suportado ang PCO sa anti-fake news. Ito ang inihayag ni President Bongbong Marcos Jr. Hinggil sa fake news at disinformation. Aniya, kailangan magkaroon ng mekanismo na pipigil sa fake news at disinformation. Sinuportahan umano nito ang Presidential Communication Office at DICT sa paglaban ng mga ito sa fake news. Sana labanan nyo yung mga sarili ninyo. Labanan nyo muna yung mga sarili ninyo. Nako po. Ano masasabi nyo dyan? Basta masasabi ko lang dyan, labanan nyo muna yung mga sarili nyo. Yun lang po ang masasabi ko. Alright, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin si Vice President Sara Duterte. Sabi niya po, sinabi ng mga lawyer, they are more than confident na mananalo siya sa impeachment case
Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. Yan mga kababayan, no? Confident po ang ating Vice President Sara Duterte na mananalo sila sa impeachment trial na ito, mga kababayan. Sapagkat kung iisipin mo, no? Even kuwa, pwede pong mag-testify dyan sa kanilang mga inaakusa. Dito po kay Vice President Sara Duterte, walang problema sa kuwa eh. Sa mga congressman lang naman may problema. Kaya nagkaroon po ng impeachment case na ito, mga kababayan. Diba? Matatalino po kasi talaga yung mga natin eh. Mga matatalino po yung mga congressman natin ngayon kasi yung hindi na talaga makita yung mga code names na lang, mga code names ng mga agent, no? Kitang-kita pa rin nila, mga kababayan. Ganun po sila ngayon eh. Magagaling po sila. Magagaling aywan ko. Kayo, anong magagaling sa kanila, mga kababayan, ha? Anyway, ito mga karibin natin. Last po natin pag-uusapan at ipi-play na po natin yung video. Ito pong rating, itong utang, no? Ito. Gusto ko lang pong i-share ito. Total debt added to the national government 32 months in office, no? Nung kay President Duterte, 1.5 no, trillion. Sa 32 months po yan, mga kababayan, no? May build po yan. At saka marami pa pong nangyari, okay? Dito naman po kay President Bongbong Marcos Jr. in 32 months, nako, 3.8 trillion po, mga kababayan. Ang kanyang gastos. Ang kanyang utang pala. Pero dito, ang pagkakaiba lang dito, mga kababayan, dito po sa Build Better More nila, wala naman tayong nakitang mga infrastructure na mabibigat, di ba? Maraming infrastructure, wala. Dito po kay President Bongbong Marcos Jr., ay kay former President Duterte, napakarami po nang nakita nating build infrastructure. Pero yung sinasabi ng iba, nako, okay lang yan kasi inflation. Parang medyo yung pera natin wala nang halaga. Well, anyway, no? Pero parang ganoon na rin. Nasaan hahanapan ka pa rin ng project, no? Ng taong bayan. Kung saan mo dinala yung trilyones na yan, hahanapan ka ng taong bayan ng solid, konkretong proyekto. Especially sa infrastructure project, mga kababayan. Di ba? Napakalaki pala. Halos, tingnan nyo, 1.5, na halos na doble. Okay, na doble. Sobra sa doble, di ba? Yung utang ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Within 32 months yan po yung mga kababayan, ha? Nako. Ramdam ba ang 3.84 trillion na dagdag utang sa Build Better More? Yan lang po ang tanong. Kasi nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, 1.5 trillion, ramdam po ang build program ng gobyerno. Ngayon, mukhang malabo. Ito, mga kabayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Talagang mukhang ang katotohanan ang siyang puputol sa mga kasinungalingan at talagang walang baho ang hindi aalingasaw. Booking kayo ngayon. Kaya pala pinalaya matapos ang pagsisinungaling ni Special Envoy on Transitional Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao matapos itong ipakontempt ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Tila may panibagong developing report ngayon ang usap-usapan sa mundo ng social media na tila mukhang unti-unti nga raw bang mabubuking kung sino ang mastermind sa likod ng mga di umano'y iligal raw na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. At posible di umanong kumanta kung hindi hinarang ng Senate President ang pagkakontempt nito sa Senado. Kaya naman umani ng samut-saring komento sa mundo ng
ng social media ang naging reaksyon ng Senate President na huwag pirmahan ang contempt order na Senator Bato de la Rosa at ng presidential sister na si Amy Marcos patungkol sa tila nag-uutos na ikulong ang nasabing ambasador na si Lacanilao nang hindi raw ito magsabi ng buong katotohanan sa naging ikinasang pagdinig ng Senado. Tila tinatanong kasi ng presidential sister na si Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa kung bakit pinirmahan ni Lacanilao ang lahat ng mga papeles patungkol sa ICC, gayong ito ay nag-oversee ng di umano'y pag-aresto sa dating Pangulo at alam raw niya sa kanyang sarili na hindi dinala sa competent judicial court ang dating Pangulo para doon unang iharap bago dalhin sa The Hague, Netherlands. Tila tinawag na walang kwenta di umanong politiko at natikos at halos pinalagpas ng taong bayan ang kasalukuyang Senate President na mataas na kapulungan matapos hindi pinirmahan ng contempt order na Senator Bato de la Rosa at Amy Marcos sa ikinasang pagdinig kaugnay sa di umano iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte at tila walang pagdadalawang isip at tuluyang makalaya ang umano'y nagsisinungaling na Special Envoy on Transitional Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao kung saan So, yan mga kabayan, yan po ang napaka-unfair na desisyon ni Senate President Jesus Escudero. Kasi kanina mga kabayan, may lumabas pong balita, 2 araw lang, no? 2 araw lang palang i-detain itong si Lacanilao dyan po sa Senado. Then, lalaya na ulit mga kabayan. Pero itong napaka-unfair, bakit? Si General Grijaldo, mga kabayan, ewan ko, nakakulong pa yata hanggang ngayon si General Grijaldo eh. May nag-comment kanina, sabi niya, bakit daw si General Grijaldo ay hanggang ngayon nakakulong pa rin? Wala kasi akong balita kay General Grijaldo, mga karibin natin. Just confirm if nakakulong pa po si General Grijaldo kasi this is so unfair, mga kabayan. If yung House of Representatives naniniwala na si General Grijaldo ay nagsisinungaling, no? At hanggang ngayon ay nakakulong pa rin, how about Lacanilao, mga kabayan, na nagsisinungaling din pero 2 araw lang i-detain? Sabi nga po ng ating mga kababayan, dapat po kay Lacanilao i-detain habang nakadetain din po si dating Pangulong Duterte sa ICC. Pag nakalaya si former President Duterte, palayain din yan si Ambassador Marcos Lacanilao, no? Para fair po mga kababayan. Yun nga lang, hindi yata kaya ni Senate President Jesus Escudero eh. Bakit? 2 araw lang mga kababayan, laya ng hudas. Nako po. Well, anyway mga karabin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.